Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng taon. At dito nagbibigay sa atin ng tunay na daan upang tayong lahat ay magkaroon ng ganap na kaligayahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, na makita ni Jesus sa makapal na tao, ay umahon sa bundok. Pagkaupo niya, nagsilabit ang kanyang mga alagad. At nagsalita siya upang turuan sila ng ganito. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga maamo, sapagkat tatamuin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa matuwid na pamumuhay, sapagkat bubusugin sila. Mapapalad ang mga mahuwain, sapagkat magkakamit sila ng awa. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat mamalas nila ang Diyos. Mapapalad ang mga tagapamayaman, sapagkat tatawagin silang anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kabanalan, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung dahil sa akin ay alimurahin at usigin kayo ng mga tao, at pagbigaan kayo ng lahat ng masama ng dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay naghahangad ng kaligayahan. Palagay ko walang tao na tama ang pag-iisip ang hindi naghahangad ng kaligayahan ito. Subalit kalimitan, maraming mga tao ang hindi nila nakakamtan ang kaligayahan dahil ang kaligayahan hinahangad nila ay hindi sa tamang pamamaraan. Akala nila yung kanilang ginagawa ay magbibigay na sa kanila ng ganap na kaligayahan. Subalit marami pa rin sa kanila ang hindi nakatatagpo nito. Ang akala ng iba sa kayamanan matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Subalit ang dami na nating karanasan, ang dami na nating nabalitaan, na pagkatapos yumaman ng mga tao, ay nasira ang kalambuhay. Marami sa mga tao ang nagpakamatay dahil sa kayamanan. Marami sa mga tao ay nasira ang kanilang pag-iisip dahil sa kayamanan, o kaya naging masama ang kanilang ugali sa kayamanan, at dahil dito, hindi nila natagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang akala nila kayamanan ay matatagpuan sa tagumpay. Subalit ang dami na tao ang nagtagumpay. Subalit hindi pa rin sila naging maligaya. Mayroon sa kanila ang nalulung sa masamang bisyo. Marami sa kanila ang nag-suicide dahil sa tagumpay na hindi nila makayanan. Ang akala ng iba, ang kaligayahan ay matatagpuan sa katanyagan. Subalit marami na ang naging tanyag. Subalit ang nasa itaas na sila pa rin ay nalungkot. Hindi nila nakita yung kaligayahang hinahanap nila. Ang akala ng iba ay sa kapangyarihan. Subalit marami ng makapangyarihan ang hindi naging maligaya, sapagkat yung kapangyarihan ay ginamit nila sa kasamaan. Ginamit nila sa iba at hindi magandang paraan. At dahil dito, hindi sila naging maligaya, marami silang nakalaban. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng bagay na ito na akala natin ay magbibigay ng kaligayahan sa atin, subalit kabaligtaran, ang nagiging
bigay ng lahat ng ito sa kanilang buhay. Minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ngayon ng isang formula, isang paraan upang tayo magkaroon ng tunay na kaligayahan. Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon, yung Beatitudes. Ito ay nanggaling sa Latin word, beatudo, na ang ibig sabihin ay happiness o kaligayahan. Kaya mapupunan natin sa banal na ebanghelyo ngayon, ang mga aral na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na kaligayahan ay nagsisimula sa mapalad, beatitude, happiness. At subalit makikita natin, ang lahat ng sinasabi natin ng ating Panginoon dito ay parang kabaliktaran ng kaligayahang hinahangad natin sa daigdig na ito. Paano magiging maligaya kung ikaw ay naghihirap? Paano nagiging maligaya kung ikaw ay nagluluksa? Ang lahat ng ito ay kabaliktaran doon sa hinahangad nating kaligtasan at kaligayahan. Subalit sinasabi ng ating Panginoon, ang Beatitudes ay huwag nating tignan doon sa kaligayahan na ibinibigay ng daigdig na ito, kundi kaligayahan na nagmumula sa kaisipan ng Diyos. Kaligayahan na sa Diyos lamang natin matatagpuan at hindi ng mga bagay sa daigdig na ito. Magkakaroon lang tayo ng ganap na kaligayahan, hindi sa daigdig na ito, kundi sa kabilang buhay kung tayo ay nasa piling na ng Diyos. Yun ang tunay na kaligayahan. Kaya nga ang Beatitudes, ang aral na binibigay sa atin ng ating Panginoon, ay nagbibigay sa atin ng liwanag na huwag tayong ganap na umasa sa mga bagay ng daigdig na ito na magpapaligaya sa atin. Kundi dapat ang concentration natin ay tayo ay mapalapit sa buhay ng Diyos, makasama natin ang Diyos upang sa katapusan ng ating buhay, tayo ay nasa Kanyang kaharian na doon lamang natin makukuha ang tunay at ganap na kaligayahan. Subalit sinasabi pa rin sa atin na maaari natin maramdaman na ang kaligayahan yun habang nasa daigdig na ito. Subalit, ang tingnan natin, ang lahat ng yun ay magiging daan lamang nang tayo ay mapalapit sa ating Panginoon. Sinasabi sa Beatitudes, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito yung mga taong naghihirap, walang inaasahan, walang kakayahan, at wala silang ari-arian. At dahil wala na silang maasahan sa daigdig na ito, wala silang hinahangad, kundi mapalapit sa Diyos, at Diyos lamang ang kanilang inaasahan. At dahil dito, yun ang nagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Wala silang stress, wala silang problema, sapagkat ang lagi lang iniisip, ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng kinakailangan nila sa daigdig na ito. Sinasabi rin dito, mapapalad ang mga maamo sapagkat tatamuhin nila ang lupa. Yung maamo para sa iba, ito ay kapansanan. Para sa iba, ito ay weakness o kahinaan. Subalit dapat nating alamin, ang maamo ay tanda ng humility. At ang humility ay yung buong buhay natin ay nakadepende lamang sa Diyos. At dahil dito, lalo tayong napapalapit sa Diyos kung sa Kanya lamang tayo umaasa. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat aalawin sila. Yung mga nahahapis o naglulukha, alam na nila ang kahirapan, alam na nila ang suffering, at ang lahat ng ito ay alam nila na Diyos lamang ang makapagbibigay ng lakas sa kanila. At dahil naranasan nila ang kasagutan sa mga hirap na ito, nagagawa nilang tulungan yung mga taong naghihirap, yung mga taong nahahapis at mga dukha.
at nagagawa nilang ilapit ito o ang mga taong ito sa ating Panginoon. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa matuwid na pamumuhay. Napakaganda, minamahal ko mga kapatid. Kung gutom tayo sa magagandang yung matutuwid na pamumuhay, wala tayong gagawin kundi layuan natin ang lahat ng kasamaan. Lahat ng kasalanan ay iwasan natin upang sa ganon, wala tayong ibang pupuntahan o dapat natin ginagawa kundi tungo sa kabanalan. Lalayo tayo sa lahat ng distractions ng daigdig na ito na siyang nagiging hadlang sa paglapit sa ating Panginoon. At dito lamang tayo makakapag-concentrate sa ating Panginoon ang ating buhay. Magpalad yung mga maawain sapagkat magkakamit sila ng awa. Kung titignan natin ang buong buhay ng ating Panginoon, ay ipinapakita niya yung awa na yun. Naawa siya sa mga bulag, sa mga pilay, sa mga nahapis o kaya nagluluka. Kinawaan niya ang lahat ng mga taong nangangailangan. At kung tayo maawain, tayo ay nakikiisa sa ugali at gawain ito ng ating Panginoon. Mapalad ang mga may malinis na puso. Kung malinis ang ating mga puso, wala tayong kasalanan. Wala tayong hinahangad na kasamaan sa ating sarili at sa ating kapwa. Kundi ang lahat nating ninanais ay kabutihan natin at kabutihan ng kapwa upang tayo'y mapalapit lalo sa ating Panginoon. Mapalad ang mga tagapamayapa. Ito ay napakaganda lalo na sa panahon natin ngayon. Ang daming kaguluhan. At kung tayo ay nagagawa nating maging tagapamayapa sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga tao na nag-aalitan, kung magagawa nating paglapitin sila, pagkasunduin sila, at magkaroon ng tunay na kapayapaan, doon natin makikita ang tunay na pagmamahal na ibinibigay ng ating Panginoon, na tayong lahat ay pantay-pantay, na dapat tayong nagmamahalan. Para kay San Pablo, ang tunay na kaligayahan ay hindi yung kawalan ng sufferings, kawalan ng problema, kawalan ng sakit, kawalan ng pagdaranas, kundi para sa Kanya, maaari pa rin natin makamtan ang lahat ng kaligayahan ito sa kabila ng ating nararanasan. Kung kasama natin ang Diyos at tayo nagsisikap na mapalapit sa Diyos. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At nais niya na sa lahat ng yugto ng ating buhay ay maranasan natin yung Kanyang pagmamahal na yon. Sapagkat nais niya na tayo maging maligaya. At nang sa ganon, ito'y pagpatuloy natin at makamtan natin ang tunay na kaligayahan sa Kanyang kaharian na doon ay kasama natin. Minamahal ko mga kapatid, gawin natin na maging lakas natin ang lahat ng pangako ng Beatitudes, sapagkat ito ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung lahat ng sinasabi niya, ang aral niya ay ating isa sa buhay. Ito ang magiging daan upang tayo maging patuloy na maging tapat sa Kanya, na wala tayong inaasahan kundi ang ating Panginoon. Siya ang tunay nating kaligayahan. Sumayin niyo, Panginoon, At sumainyo rin. sa ating paghahangad ng tunay na kaligayahan. Nakita natin ang kaligayahan ito matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Kaya lagi tayong sumamba, maging tapat tayo sa Kanya, at sumampalataya tayo sa Kanya. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo papayapa. Salamat sa Diyos.